Mathematics 1, Quarter 2, Week 5. Ngayon ay tutulungan ko ulit kayo kung paano sagutan ang mga gawain sa module. Ito si Teacher Janine. Handa na ba mga bata? Ang ating pag-uusapan ngayon ay ang pagbabawas ng isahang bilang na may minuend hanggang 18. Ano bang layunin natin ngayon? Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang matutunan ang pagbabawas ng isahang bilang na may minuend na hanggang 18. Halina't tuklasin natin ang mundo ng pagbabawas ng mga bilang. Okay? Bago natin simulan, kailangan natin alalahanin yung mga nakalipas na lesson. Upang maalala natin, ang gagawin natin ay sasagutan muna natin ang nasa gawaing isa. Ano bang gagawin natin dito? Ang panuto ay tignan ang mga larawan upang masagutan ang bawat bilang. Sagutan ito ng tama kung tama ang isinasaad sa sagot sa bawat bilang at mali naman kung mali ang isinasaad. Ano nga yung tinuro ko sa inyo kung paano ang pagbabawas? Di ba gumamit tayo ng iba't ibang bagay at nilalagyan natin siya ng X or bilog or kahon upang ipakita na ang kasama sa grupo ng mga bagay ay natanggal. So ngayon ay sagutan naman natin ito. Paano ba natin malalaman kung ano ang sagot or kung ano or ilan ang natira sa mga sumusunod? Okay, number 1, paano ba ang gagawin natin dito? Ang 8 bawasan ng 2 ay 6, tama o mali? Okay, ngayon dito ang unang bagay na ginamit ay mga bola. Ngayon ay bilangin natin kung ilan lahat ang mga bola. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, ibig sabihin, may 8 bola. At tingnan naman natin kung ilan ang may nakalagay na X. May nakikita bang X? Okay. So, bilangin natin. 1, 2. Ibig sabihin, sa 8 bola, binawasan daw ng 2. Ilan ang natira? Bilangin mo yung mga walang X dahil ibig sabihin, yun yung natira or yun ang tinatawag nating difference. For number 1, uulitin ko, ang 8 bawasan daw ng 2 ay 6. Tama ba o mali? Okay. Number 2. Ano ang nakikitang bagay sa number 2? Ano ang ginamit na bagay? Okay, mga lapis. Ikaw ba ay may lapis? Okay, ngayon tignan natin yung ipinapakitang mga lapis sa number 2. Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ibig sabihin, may 16 o 16 na lapis ang ipinapakita sa number 2. Ngayon, ano ba ang titignan natin? Ano pang titignan natin? May nakikita ba kayong kahon? Ibig sabihin ng nakakahon, siya yung nabawas. Okay, bilangin natin yung nasa loob ng kahon. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8. May 8 o 8 lapis ang nasa loob ng kahon. Ilan nga ulit lahat ang mga lapis sa number 2? Okay, meron 16 na lapis ang nasa number 2. Ngayon naman, paano natin malalaman kung alin ang binawas o alin ang bawas dyan? Okay, yung nasa loob ng kahon. Okay, bilangin nga, ilan nga ulit ang nasa kahon? Okay, 8. Ngayon, bibilangin mo yung hindi nakakahon dahil yun ang magiging sagot sa number 2. Basahin natin ang number 2. Ang bilang na 16 kapag binawasan ng 8 ay 8. Tama ba yun? Tama o mali? Okay, number 3. 5 ang matitira kapag ang 12 ay binawasan ng 9. Tama o mali? Tignan natin ang number 3. Ano ang nakikita nyo mga bata? Okay, so mga bags. Bilangin natin ang lahat ng bags. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Okay, 12 bags ang ipinapakita sa number 3. Ngayon, ilan ba ang binawas sa 12? Bilangin natin ang nasa bilog. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, sa 12, binawasan siya ng 9 na bag. Ilan na lang ang natira? Tama ba ang sinasaad sa number 3 o mali? Ulitin natin, number 3, 5 ang matitira kapag ang 12 ay binawasan ng 9. Tama o mali? Okay, number 4. Ano ang nakikita niyong mga bagay sa number 4? Ano ang ginamit na bagay? Okay, mga stars. Nakakita na ba kayo ng mga bituin sa langit? Okay, ngayon, bilangin natin ang mga bituin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Ibig sabihin, ang lahat ng bituin ay 17. Kung babawasan daw natin ng 8 ay 9, tama ba yun o mali? Bilangin muna natin ang nasa loob ng kahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okay, 17 na bituin, bawasan daw ng 8. Ilan ang natira? Bilangin ninyo ang mga nasa labas ng kahon. At tignan kung tama ang sinasaad sa number 4. Tama ba o mali? Okay, number 5. Ano naman ang nakikita nyo mga bata? Okay, ito ay kamukha ng modules. Sabihin natin, ito ay mga modules sa math. Bilangin naman natin kung ilan ang nasa module. Ilan ang mga ipinapakita sa number 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Okay, ilan lahat ang modules sa math?
Okay, siyam or 9. Ngayon naman, ilan ang X? Ilan yung may nakalagay na X? Bilangin natin. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, for number 5, tatlo ang matitira kapag ang bilang na siyam ay babawasan ng 6. So, ibig sabihin, aalamin ninyo muna kung ilan yung natira. Kasi nga, kapag nakakahon, naka-X, nakapasok sa bilog, siya yung nabawas or natanggal. Ngayon, aalamin ninyo kung ilan ang natira at kung tama ang isinasaad sa bawat bilang. Okay, proceed tayo sa susunod. Alamin naman natin. Maaring ipakita ang detalye ng pagbabawas sa pamamagitan ng pag-drawing ng isang pangkat ng mga bagay. Alisin ang mga bagay na itinuturing na subtrahend. Ito ay ang bilang na ibinabawas sa minuend o ang bilang na binabawas or binabawasan sa pamamagitan ng paglalagay ng X, pagbilog o pagkakahon. Bilangin ang mga bagay na walang X. Ito ay ang natira o tinatawag nating difference. Meron akong sitwasyon na babasahin sa inyo. Si Marlon ay may 6 na holen. Ibinigay niya ang 4 sa kanyang kapatid. Ang tanong, ilan ang holen ni Marlon? Ilan ang ibinigay niya sa kanyang kapatid? Ilang holen ang natira sa kanya? Ito ang mga holen. Bilangin natin ang holen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ibig sabihin, may siyam siyang holen. At ibinigay niya ang 4 daw sa kanyang kapatid. Okay, so bilangin natin ang mga X or nabawas sa siyam. 1, 2, 3, nawala yung isang X dito. 4 daw. So, ibig sabihin, 4 yung nabawas na holen sa kanya. Bakit? Dahil ibinigay niya sa kanyang kapatid. Okay. Ngayon, mayroon ditong number sentence. 9 minus 4 is equals to 5. Tama ba ito, mga bata? Okay, ang siyam daw, bawasan ng 4 ay 5. Tama o mali? Okay, tama. Ngayon sagutin natin ang mga tanong. Ilan ang holen ni Marlon? Ilan nga yung holen ni Marlon? Okay, 9 or siyam ang holen ni Marlon. Ilan ang ibinigay niya sa kanyang kapatid? 4. 4 ang ibinigay niya sa kanyang kapatid. Ilang holen ang natira sa kanya? Very good. So, 5 na lamang ang natira sa kanya. Ngayon ay tumungo tayo sa gawain 2 o gawain sa pagkatuto bilang 2. Ano bang gagawin natin dito? Pag-aralan ang set ng mga larawan. Piliin ang wastong pamilang na pangungusap. Isulat ang letra ng tamang sagot. Okay, ang gagawin natin dito ay pipiliin natin ang wastong pamilang na pangungusap na angkop dito sa pinapakita ng mga larawan. Okay, ang pamilang na pangungusap, ito yung mga nasa baba. Ito yung 7 plus 2 is equals to 9. Yan ang mga pamilang na pangungusap or in English, number sentence. Okay, upang malaman natin
kung ano ba ang wastong pamilyang na pangungusap, bibilangin muna natin ang mga bagay na ipinapakita sa larawan. Okay, bilangin natin ang mga baso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Dahil may X siya, ibig sabihin siya ay nabawasan. Kasi ang simbolo nitong X na sabi ko kanina ay ibig sabihin ay nabawas sa grupo. So kung may pitong baso siya, nabawasan ng 5 is equals to 2. Ngayon, pipili kayo dito kung ano ang magiging sagot ninyo. A, 7 plus 2 is equals to 9. Yun ba yung angkop na pangungusap or pamilyang na pangungusap na isinasaad or ipinapakita sa larawan? Kapag bawas, ano nga ang bawas? Ito ay subtraction. Ano ba ang sign ng subtraction? Okay, piliin natin mamaya. Okay, ulitin natin. Number 1, ang hahanapin natin ay wastong pamilyang na pangungusap. A, 7 plus 2 is equals to 9. B, 7 minus 5 is equals to 2. Or letter C, 5 plus 2 is equals to 7. Letter D, 7 plus 5 is equals to 12. Ano ang sagot ninyo mga bata? Kung pagbabawas ang ating lesson ngayon, ano ba ang simbolo ng pagbabawas o subtraction? Okay, ngayon ay tumungo tayo sa number 2. Ano ba ang nakikita ninyo? Okay, mga butterflies. Bilangin natin kung ilang butterflies ang meron sa loob ng kahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ibig sabihin, may 9 na butterflies. At ibig sabihin ng kapag may X, siya ay nabawas. Ilan ang nabawas sa siyam? Okay, 3. So, hanapin ninyo yung may siyam at may 3 or 3. Kapag bawas, ang simbolo niya ay pang-subtraction. Okay, piliin natin. Is it A? 9 minus 6 is equals to 3. B? 9 minus 3 is equals to 6. C? 6 plus 3 is equals to 9. Or D? 6 minus 3 is equals to 3. Siya ba yung angkop na pamilyang na pangungusap? Okay, hanapin niyo mga bata. Ngayon ay tumungo ulit tayo sa gawaing pagkatutubilang 3. Ano bang gagawin natin dito? Piliin ang titik na nagpapakita ng tamang sagot daw. Okay, number 1. 11 bawasan daw ng 10 ay blank. Ano bang sagot dito? So, para hindi kayo mahirapan mga bata, pwede kayong gumuhit ng mga bagay katulad ng bilog, kahon, at kung ano man na pwede ninyong iguhit upang makatulong sa pagsasagot dito. Okay, kung halimbawa sa number 1, 19 or 11 bawasan ng 10 ay blank. Ibig sabihin, ang iguguhit nyo ay 11 na bilog kung gusto nyong bilog. Okay. Siyam na bilog ay 19 or 11 na bilog ang iguguhit ninyo. Tapos sabi dito, bawasan ng 10. O kapag binawasan mo ng 10, bilangin mo yung natira. Yun ang magiging sagot dito. Is it A, 10, B, 6, C, 9, D,
D 1. Ano ba ang tamang sagot dito? Yung 19 bawasan daw ng 10 ay, okay, number 2. Blank ang matitira kapag ang 12 ay binawasan ng 7. O, gumuhit kayo ng 12 bagay, tapos bawasan ninyo ng 7. Ano ang sagot dito? A, 7, B, 2, C, 1, D, 5. Number 3. Ang bilang ng 8 kapag binawasan ng 5 ay blank. O, gumuhit ng 8 bagay, tapos bawasan ninyo ng 5. Ano ang sagot dito? A, 3, B, 4, C, 5, D, 6. Yung 8, bawasan daw ng 5. Ilan na lang siya? Number 4. Matitira ang blank kapag binawasan ng siyam ang 14. Okay, ibig sabihin, ilan ba ang i-drawing niyo dito? Ibig sabihin, 14 ang i-drawing niyo mga bagay. Tapos, babawasan ninyo ng siyam. Kasi ang sabi dito, natira ang blank kapag binawasan ng siyam ang 14. Okay, ang 14, bawasan mo ng siyam, ilan? Number 5. 15 bawasan ng 8 ay blank. O yung 15, bawasan mo ng 8. Mag-drawing ka ng kung anong gusto mong bagay. 15, tapos bawasan mo siya ng 8. Ilan ang sagot? A, 4, B, siyam, C, 13, D, 7. Okay na mga bata? Ngayon ay tumungo tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Okay, ano naman kaya ang gagawin natin dito? Gumuhit ng gusto mong bagay ayon sa bilang ng minuend at ekisan ang bilang ng mga bagay na ibabawas ayon sa bilang ng subtrahend. At bilugan naman ang difference. Okay, naintindihan yung mga bata? Okay, ayon daw sa bilang ng minuend. Okay, so number 1, 9 minus 7 is equals to blank. Alin ba dito ang minuend? Alin dito ang minuend? Okay, yung 9. Alin naman dito yung subtrahend? Okay, yung 7. Ano naman ang difference? Ano ibig sabihin ng difference? Ibig sabihin ito ay ang sagot or natira sa bilang. Okay. So, sabi dito, gumuhit ng gusto mong bagay. Okay, pili kayo ng mga bagay na gusto nyo iguhit na madali lang. Tapos, ayon sa bilang ng minuend. Okay, kung number 1 nakalagay dito ay siyam, ibig sabihin, siyam ang iguguhit nyong mga bagay. Tapos, kisan daw ninyo ang bilang ng mga bagay na ibabawas ayon sa bilang ng subtrahend. Alin dito nga ang subtrahend? Yung 7. Kung siyam, mag-drawing kayo ng siyam. Tapos, kisan nyo ng 7. Ibig sabihin kasi binawasan ninyo ng 7. Tapos, bibilugan ninyo yung sagot ninyo or yung difference. Naintindihan po ba? Okay, number 1, siyam bawasan ng 7 is equals to blank. Ipakita ang sagot sa pamamagitan ng pagguhit. Okay, number 2, 14 bawasan ng 3 is equals to blank. Number 3, 16 minus 8. Ano ang sagot ninyo? Number 4, 17 bawasan ng 8. Ano ang sagot? Ipakita ang sagot sa pagguhit ng mga gusto nyong bagay. Number 5, 18 minus 9 or 18
bawasan ng siyam, ilan ang natira? Okay. Naintindihan ba ang gagawin dito sa gawain 4? Ang gagawin ninyo dito ay gumuhit kayo ng gusto niyo mga bagay ayon sa bilang ng minuend at subtrahend na nakalagay dito sa bawat bilang. Okay po ba? Naintindihan? Ano ngang gagawin ninyo sa difference? Okay. Bibilugan nyo yung difference or yung sagot dito. Naintindihan po ba? Ano naman nga ang gagawin sa subtrahend or yung ibabawas sa minuend? Okay, X-an nyo ha. Okay. Ngayon, dahil tapos na kayo sa gawain 4, proceed tayo sa gawain sa pagkatuto 5. Ano naman ang gagawin natin dito? Ngayon, piliin ang titik ng tamang sagot sa bawat bilang. Okay, pipili lang kayo ng titik ha. Okay, number 1, 16 bawasan ng 6. Ilan kaya ang natira? Or ano ang sagot dito? Pwede kayong gumuhit ulit ng mga bagay na makakatulong sa inyo upang malaman kung ano ang tamang sagot. Lagi niyong tatandaan yung nasa unahan, yung minuend, ang magiging basihan kung ilan ang iguguhit ninyo. At yung subtrahend, yun yung ibabawas doon sa minuend. Lagyan nyo ng X or bilugan ninyo or ilagay ninyo sa kahon para malaman ninyo kung ilan yung natira at kung ano ang sagot sa bawat bilang. Okay, ulitin ko for number 1. 16 bawasan daw ng 6 is equals to black. Number 2. 17 minus 5 is equals to what? Okay. Is it A, 4, B, 12, C, 13, D, 7? Number 3. 11 bawasan daw ng 6. Ano ang sagot dito? A, 8, B, 2, C, 5, D, 4. Number 4 naman. Bilangin natin yung mga books or module sa mathematics. Bilangin nyo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapos, ilan yung naka-X? 3. Kung siyam, bawasan daw ng 3. Ilan ang sagot? Is it A, 7, B, 8, C, 4, D, 6? Number 5, mga dahon. Bilangin natin yung dahon. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Okay, ibig sabihin may 14 na dahon. At ilan naman ang may lagay na X? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ibig sabihin, sa 14, bawasan daw ng 6. Ano ang sagot ninyo? A, 8, B, 9, or siyam, C, 10, D, 18. Hindi, 11. Okay na mga bata? Salamat sa pakikinig. Sana natulungan